Bringing hope the world over. Hope Channel. Isang maligayang panonood po sa inyo lahat, mga giliw po namin mga kaibigan, ang aming ipinapaabot sa inyo mula po dito sa programang Ang Oras ng Pag-aaral. Ako pong muli ang inyong lingkod, Pastor Ben Casimiro, at dito po sa ating programa ay muli natin makakasama si Pastor Roel Almocera. Thank you, Pastor, for inviting me here. Nang nakaraang leksyon po ay ating tinalakay ay may kinalaman sa si Kristo ang ating handog. At napag-aralan natin kung paano gumawa siya ng napakalaking sakripisyo para lamang tayo ay mapabuti ng ating buhay. Ngayon naman po ay ating pag-aaralan ang may kinalaman sa paksang si Kristo ang ating dakilang saserdote. Sa leksyong ito ay ating maunawaan ang kanyang gawaing pamamagitan o yung tinatawag na intercessory ministry na kanyang ginagawa doon sa langit. Sa pamamagitan din ng ating pag-aaral ngayon ating madadama ang mapakayamang pag-ibig ng Diyos sa mga makasalanang hinahangad niya na tayo ay mapabuti ng ating mga buhay. Sa pamamagitan ng ministry na ito ng ating Panginoon Hesus, ay aakayin tayo na lalo nating pasalamatan ang dakilang pag-ibig at kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero bago tayo magpatuloy, muli po ay ating anyayahan si Dr. Almocera. Pangunahan tayo sa ating prayer. Shall we pray? Heavenly Father, we would like to thank you for the lessons that we have learned from this teaching device, itong sanctuary. We have focused in our previous study on the Lamb, the sacrifice that was offered for our sins. Now, we will also be focusing our attention to the priest who is now also the conduit bringing our sins for forgiveness. May we understand him better. May we even have a closer relationship with Jesus Christ so that he will become real. His ministry will become real in our lives every day, and our lives will be changed. We will become like him, and we will experience the joy of salvation. So be with us again as we study this topic this day. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Sa ating pong ginagawang pag-aaral ng may kinalaman sa sanktuaryo ay ating pong nakikita ang mga iba't ibang mga gawaing nagaganap dito, pati ang role na ginagampanan ng bawat isa. Nang nakaraang linggo'y pinag-aralan natin sa sanktuaryo yung mga dinadalang mga handog. At ating natunghayan, ang handog na yon o ang sakripisyong iyon ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Pero ngayon po isang mahalagang bahagi ng muli ng sanktuaryo ang ating pag-aaralan na pagkatapos na yung makasalanan ay umuwi na galing sa sanktuaryo, na iyalay na yung handog, ay merong priest na siya namang gaganap ngayon ng isang mahalagang gawain. At sa pamamagitan ng gawain ng priest na yon, ay maunawaan natin ang gawain ng ating Panginoon Hesus. Pastor Almocera, mahalaga ba na maunawaan natin na si Jesus yung saserdote na yon o priest na yon sa sanktuaryo? Maganda siguro kung i-review natin konti kung ano yung function ng priest, 'di ba? Kung nandito yung priest, 'di ba? Dito sa ating device, itong ating teaching device, magdala siya ng lamb, ano? Para bang naging conduit din siya in behalf of the people. So, simple lang masyadong illustration. Ano ba ang difference between a priest and a prophet? Ano kasi sila mga both are servants of the Lord, di ba? Pero priest kasi is basically more of representing the people. Representing the people to God, kung ano yung mga hinahain nila, kung ano. Kaya nga dito sa daily sacrifice, yung nagdadala siya ng mga incense diyan, hindi ba? Siya ang parang nagdala siya ng prayers to heaven, heavenward. So he represents the people. Sa ating mga services, lalo sa Seventh-day Adventist Church, yung pastoral prayer, ang pastor diyan ay isang priest. Nag-represent siya ng mga tao papunta doon sa heaven. Pero yung prophet,
yun ang prophet, ang role niya is that he is representing God as God speaks to His people. So yun ang major masyado na differences between a priest and a prophet. So he is for the people. He is representing the people, yung mga concerns nila. So yan ang major masyado na function ng priest dito. Sa madaling sabi, yung priest ay ire-represent niya. Yung mga tao. Oo. Yung mga makasalanang pumupunta sa sanktuaryo, humihingi sila ng patawad, nagkukumpisa lang sa kasalanan, pinapatay yung hayop, at pagkatapos ang priest ngayon ang gagawa ng gawain ng pamamagitan naman sa Diyos. Yung intercession, intercessory. Yan. Or So, even nasa mediation. pagitan siya. Nasa pagitan siya ng tao at saka ng Diyos. Parang siya ang naging conduit. Kaya ba natin dito sa atin ngayon, siguro ma-illustrate natin, kung may isang malaking tao, no? Hindi natin kaya kasi sino ba tayo? So minsan naghahanap tayo ng parang padrino, pupunta tayo, daan tayo doon sa kay Mrs. ba kaya ni gobernador, or sa kapitbahay ba kaya ng gobernador, or driver ng gobernador. Parang it's not a very good example, pero the idea is there. Pero Parang naalala ko nung araw sa amin sa probinsya, no? Ito'y common na karanasan, no? Kapag halimbawa, yung isang dalaga at saka isang binata ay nagtanan. Ito'y common experience, no? Hindi sila basta makauwi sa magulang, malibang sila yung mahanap muna ng mediator. May padrino muna na siyang namamagitan para tanggapin na muli sila. So siguro yun isang magandang halimbawa. So in a way, ang dito sa ating lesson ngayon ay priest, pero doon sa big words na intercession at saka mediation. Tingnan din natin kung anong So may iba pa mga role na gagampanan. Okay, so napakaganda nito ang ating pag-aaralan ngayon. Na paano ginampanan ng Panginoon Jesus ang pagiging dakilang saserdote sa langit? Maganda talaga siguro tingnan natin yung Bible kasi yun ang basihan natin dito. Hebrews chapter 4 verse 14. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. Okay, so identified siya. Siya talaga yung ating high priest. Siya yung saserdote at talagang nilinaw na ang ating Panginoong Jesus. Hindi nga lang priest, high priest pa talaga. Okay. Sa 7 verse 26. Sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdoteng banal, walang sala, walang dungis, nahihiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit. Okay. So, exalted masyado. Ipinakita naman yung kanyang kalagayan bilang saserdote rito. And then itong 8 verse 1. Okay. 8:1, ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito: mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. So, para bang in this lesson, makita natin na he moved his ministry from the courtyard doon talaga sa sanctuary. Biro mo, nakita mong after his ascension to heaven, di ba? He was sitting on the right hand of God. Para bang enthronement yan. Okay, so ibig sabi, sa kapakanan ng ating mga manonood, ang ating Panginoon Jesus ay namatay dito sa lupa, doon sa Kalbaryo. Pagkatapos ng maihandog yung kanyang sarili, ay di siya ngayon umakyat na sa langit. Sabi nga nila, yung Pentecost, yung Pentecost was really an pag-install kay Jesus in this ministry. So, ibig sabihin, nagpalit na siya ngayon ng kanyang role, ng kanyang function, mula sa pagiging isang handog, na siya yung ipinako sa cross, ngayon ay magpapalit siya ngayon ng kanyang gawain bilang isa ng saserdote. I don't think it is very accurate na palit. He is still our lamb, pero parang na-add ba yung component na yon na now he is our priest. He is our priest in the presence. So, sinanatiling ating yung handog, subalit meron siyang isang gawain gagampanan na yung gawain ng priest. So he is not only the lamb that died for us, pero he is also our priest now. Nabuhay na saserdote. Namagitan para sa atin. So that is why kung punta natin yung stages na sinasabi natin, doon na tayo sa sanctification. Doon ba how we can be maintained after we have been
free from the condemnation of sin. Okay, Yung nabanggit mo consequence of sin. nabanggit mo kanina na siya ngayon ay may bilang priest, mayroon siyang ginagampanan Oh, ngayon yes. na siya ay So, ano yung namamagitan. kanyang Pero function? hindi lang namamagitan. Sa atin lang siya binabanggit na siya ay tagapagtanggol at tagapamagitan. Paano mo ba ipapaliwanag na tagapagtanggol? Hindi ba ang Diyos ay para sa atin? Oho, okay. Malinaw natin makita ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Bakit Yes. kailangan pa ang tagapagtanggol? Oo. Bakit kailangan pa ang tagapamagitan? Hindi ba namatay na si Kristo? Binayaran Oo. na niya ang kasalanan. So, kaaway ba natin ang Panginoon? Oo, ikakampi na natin siya. So, ano rin pa ang natin problema? Panginoon. May problema pa rin tayo. Di ba? Kasi nagkasala tayo, di ba? We are not yet free from the presence of sin. We are still here. And we commit sins. Tingnan nga natin yung 1 John. 1 John chapter 2, verse 1. Mumundi kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala ay may tagapamagitan Okay. tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid. Yes. So, kailangan pa rin natin yan. So, ibig We sabihin are not yet free from the presence of sin. In fact, we are not yet free from the power of sin. Pero siya ang nagbigay sa atin ng power. And siya din ang nag-provide ng strength that will be able. Kaya nga, dito, makita natin yung tinatawag ngayong parakletos. Parakletos. So, in His behalf, nandoon yung Holy Spirit para bang mag-akay sa atin. No? Parakletos means alongside. Kung parang mahina na tayo, then nandoon yung parakletos, mag-alalay sa atin. So that we will be able to maintain our cause. Dr. Almacera, gusto ko lang paglaruin yung aking isip, ano? At marahil ay Ito may naman mga ang tao, may mga manonood tayo na naglalaro rin ng kanilang isip. Ay ito hindi naman ba ang nung purpose. mamatay si Kristo, ang kanyang pagbabayad sa ating mga kasalanan, hindi ba ang kanyang binayaran kasama doon yung past, Yes. kasama na yung present, kasama na yung Yes, future? that is sufficient. So, for kung everything. ginawa na niyan lahat, bakit kailangan pa ang pamamagitan niya ngayon? Babalikan ko lang uli. Sabi mo kasi nagkakasala pa Okay, tayo. yes. Pero kahit magkakasala pa rin tayo bukas, di ba, cover na rin naman yon noong pagkakapako niya sa cross. Yes. Na gumawa na siya ng pagtubos. Bakit kailangan pa Pero ngayon hindi ang gusto kanyang ng- pamamagitan? Hindi gusto ng Panginoon na if you are freed from the consequence of sin, yung condemnation of sin, na you will sin again. Na hindi niya gusto yung magkakasala ka na naman. Kasi that will become para bang sasabihin nating isang paradox, no? It's not really very good to know na may lamb kasi ako no? Kung I will just bring a lamb again. Para bang it is a license to sin. So sabi ng Panginoon, hindi ka na. Once and for all Yeah, yan. no, once and for all yun. Cover na Pero lahat. it's not a license to sin again. No, it's not a license to sin again. Pero on our own, wala tayong strength on our own. We have to have that sanctified life na hindi na tayo magkasala. Pero on our own, hindi natin yan kaya. So then the Lord will be there. He will be there to assist us. And if we do that, if we will really sin, we have an advocate nandoon sa heaven. Okay. So it was sufficient. Yung pagkamatay niya doon sa cross, it was sufficient. It was enough for us from the condemnation of sin. Oo. But then we have to have that sanctified life. Parang we will be free from the power of sin. Kaya nga, dito, yung mga utos, for example, yung mga utos ay hindi yon solusyon ng ating sin. But yung mga utos kailangan natin because it will point us to Christ. Point us to Christ. It will point. Even in this mga sakripisyo dito, yung mga sakripisyo dito, it will point us to the solution. It's not the bringing of this is the solution. It will just point us to the solution, which is Jesus. Okay, sa ating kapanahon ng Dr. Almacera, napakarami mga iba-ibang mga Kristiyano. Napakarami mga Kristiyano ang kanilang paniniwala ay hindi na kailangan ang gawaing pamamagitan. Hindi ako naniniwala ron. Pero ang sabi naman ng Bible na talaga may pero pamamagitan natin. nung unang panahon ay aking sinagot sila. Ang sabi ko ay, kasi sabi nila hindi na raw kailangan. Sapat na yung ginawa ni Kristo na siya namatay at binayaran ng kasalanan, hindi na kailangan kaya meron pang pamamagitan. Pero ang aking binanggit ay ganito, napakalinaw sa banal na kasulatan ang daan ng kaligtasan. Ito yung plano ng Diyos Yes. Kung sasabihin natin hindi na kailangan, ay di parang sinasabi natin marunong patay sa Diyos. Ay siya na nga mismo yung
gumagawa ng gawaing pamamagitan. Yung gawain ng priest doon sa sanctuary, ay ito yung ginagawa ni Kristo ngayon. Yes. Ngayon, kung ito yung plano ng Diyos, sino naman tayo para sabihin natin, hindi kailangan yan? So parang pinapalabas natin ngayong marunong pa tayo sa Diyos. Hindi yata yan ang mas malaking problema, Pastor. Ang problema pa nga is, dinagdagan pa nga yung intercessor. Mga intercession. Para bang it's not enough na si Kristo, may mga, pupunta tayo sa mga saints, o ganon, even Mary, no? Parang madagdagan yung mga intercession. Pero ang sabi ng Bible is, He is our intercessor. He is our high priest na nag-intercede doon sa heaven. Binabanggit sa ating pag-aaral na siya ay ating tagapagtanggol. Paano mo nakita na ang ating Panginoon Jesus ay gumagawa ng pagtatanggol sa atin? Paano niya tayo pinagtatanggol? Babalik tayo doon na naman sa senaryo ng courtroom, no? Na-mention natin yan sa first lesson yata natin, na the heaven is also the residence of God, but it is also a throne room. Yung may judgment din nangyari doon, hindi ba? And that is when we need some kind of an attorney, advocate, no? Yung advocate. Kasi pagka-korte, kailangan may judge. Dapat meron ding na-mention din natin yan, no? So that judgment aspect, na-mention din natin yan doon sa ating lesson last week, na may judgment. So may kailangan natin ng isang abogado. So yan ang advocate, the word advocate. Siya ang ating, para bang siya nagsabi, okay, walang kasalanan ito, and these are some of the evidences. Yan, parang he doesn't deserve death. Doc, merong magandang talata rito na magandang ating basahin. Okay. Sa aklat na Roma, Kapitulo 8, sa talatang 31 hanggang 34, ganito umika. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin nang walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, yaong nabuhay na maguli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So dito lang ipinapakita lamang yung kalagayan ba na kung paano gumagawa ng pagtatanggol ang ating Panginoong Jesus, ano? Na siya nandoon sa langit, na nakaupo sa kanang luklukan ng Ama, na kung may mga laban sa atin, siya yung umaharap, siya yung ating pinakaabogado. So, wala talaga tayong talo nito, Pastor, hindi ba? Sa kaso doon, walang talo kasi atin din yung abogado. Maski yung judge dito, sabi dito, atin rin. So, he is for us. Yun ang maganda dyan na word. He is for us. So, ang attitude niya ba? When he is there, he is not against us. No, he is not the prosecutor. He is the advocate. He is our lawyer. He is our attorney. At saka yung judge naman ay ama din yan. At saka sinabi rin na God is for us. Sa Tagalog, ang wika ay ang Diyos ay kakampi natin. And by the way, hindi kasama rito, pero ang background nito yun sa courtroom, hindi binanggit sa talata yung accuser. Pero malinaw din sa Bible na merong accuser. Sa aklat ng Apokalipsis, binanggit na merong accuser of the brethren. Satan is the na yun ay walang iba kundi si Satanas. Na ang kanyang gawain palagi ay mag-akusa sa kanyang bayan, sa atin, na palaging sinasabi yung ating mga kasalanan. Pero narito naman ang ating Panginoong Jesus na siyang sumasalag naman. At hindi naman binapawalang sala o hindi naman binabaliwala yung ginawa natin o pinagtatakpan, kundi bagamat ito'y atin na naikumpisal, ay di sasabihin ng ating Panginoon Jesus ay tama yan. Tama yan. Pero tinanggap niya ang aking dugo na panghugas doon at pambayad doon sa kasalanan na yun. Kaya may nagre-represent na sa atin doon sa courtroom sa langit, yun ay ang ating Panginoong Jesus. So sabi niya, ako na ang nagbayad niyan, ako pa talaga ang abogado nila. So, walang talo. So sa picture na ito ng courtroom, ay malinaw natin makikita mga kaibigan na ito ang tuloy-tuloy na nagaganap doon sa langit. Meron nag-aakusa sa atin. Sabat tayo lahat ay makasalanan, tayo naman po ay nagkakamali, tayo nagkakasala. Pero kung si Jesus ang ating abogado, at ating kinukumpisal naman sa Kanya yung ating mga kasalanan, ay di binibigyan natin ng kapangyarihan ng ating Panginoon Jesus na ipagtanggol tayo sa harapan ng Ama.
Kaya nga binanggit na siya ay tagapagtanggol at siya rin ay tagapamagitan. Kaya nga, kung sa atin ngayon, mahalaga masyado yung confession. No? Yun ang confession. And confession is not just stating your sin. Pero parang nag-acknowledge ka ba na, Lord, I have done this. Very sorry. Pero confession is moving forward na you will not do it again. And that is when you are sincere. Talagang yan ang i-accept niya. So, ang confession ay hindi lamang yung pagkilala. Pagkilala ng na ako, makasalanan ako. Kundi inihahayag mo talaga yung kasalanan mo. Sorry for sins. Yan ang confession. So, napakaganda. Sa ganung bagay, binibigyan natin ng pagkakataon natin, Panginoon Jesus, na siya ang ating maging personal na tagapamagitan o advocate o tagapagtanggol doon sa langit. So, dito sa ating pag-aral pa ay binabanggit na si Jesus ang tangi lamang na tagapamagitan. Hindi ba maaring si San Pablo ay mamagitan din para sa atin? O si Maria na binabanggit na iba na mamagitan para sa atin? Total, siya naman ang inaingka ng ating Panginoon Jesus. Yun ang wika na iba. Ang ano dyan, kaya nga nag-pray tayo, ay pwede naman siguro as pastors tayo, parang priest din tayo, hindi ba? Pero ang high priest, pupunta ka doon. Kaya nga, when you have to pray, we say, in the name of our Lord Jesus Christ. So doon ka pa rin dadaan. Doon ka talaga dadaan. So pwede pa rin yan as so tayo pwede rin mamagitan sa kapakanan ng mga tao. Pero sa paglapit natin sa Ama ay hindi sa ating sariling karapatan, kundi sa pangalan on Christ merits alone. On Christ merits alone. Dahil si Kristo lamang. Paano ba naging siya lamang ang may karapatan? Kasi yung last week natin na lesson, He is the only one qualified. He is the only one qualified. He did not sin. Ang kailangan kasi is those who did not have blemish. Kaya nga, he is qualified. And besides that, he has that connection between God and man. Kasi God siya at saka man. So that is why he dwelt with us. Okay, pero may isang ako dito, Pastor. Nalito ako kunti sa Tagalog. Kasi yung intercession at saka mediator, pareho lang ba yan? Ang intercession at saka intercessor at saka mediator. May pagkakaiba rin sila Pero pag tinagalog kasi natin, para bagang isa lang, tagapamagitan. Pero kung ating pag-aaralang mabuti sa salitang intercession at saka yung isa, ay may makikita tayong difference. Ano kayang diferensya dyan sa 1 Timothy 2, 4-6? Kasi ang nabanggit dyan ay mediation, mediator. 1 Timothy. Unang Timoteo, Kapitulo 2, sa talatang 4-6. Okay, ganito ang wika. Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na ibinigay ang kanyang sarili na pangtubo sa lahat, na pagpapatotoong mahayag sa sariling kapanahunan. Okay, maganda din yung talata na yan kasi very rich, may tagapagtubos, that means a ransom. Kasi that is also a legal term. Legal term kasi ang ginagamit nito ni Paul. To illustrate kung ano yung role ni Kristo. Pero tingnan natin may isang comment kasi dito kung ano yung trabaho ng mediator. Maski sa atin ngayon, siguro maintindihan natin yon. It's not just intercession, but mediation. Mediation means para bang may dalawang katunggali, no? No? The mediator is a term from the ancient Greek commercial and legal world. It describes someone who negotiates or acts as arbitrator between two parties in order to remove a disagreement or to reach a common goal in order to inaugurate a contract or covenant. Parang yung mga panahon ngayon may mga gustong mamagitan para magkasundo yung dalawang partido. Kasi may isang para bang problema doon sa lupa, no? Ito or isang grupo naman ito. So may magpamagitan diyan. So it is not just intercession. Para bang between two parties, he would like to reconcile. The word here is reconciliation. I think that is good. Pero ang problema ko ng konti dito is God really against us? Para bang natin? Yun nga tinanong ko kanina na kailangan ba talaga yun? Kasi ang Diyos naman para sa atin. Para sa atin. Kakampi natin. Kakampi nga natin. But not for sin. Kasi He is really against sin. No? He is really against sin. So kung dala-dala mo yung sin, ay parang automatic ka na. So hindi siya sa ating galit, kundi doon sa kasalanan. Sa kasalanan. Tama yung ating isang nabasa na
mahal ng Diyos ang makasalanan, pero kanyang kinamumuhian ang So ito kasalanan. pero sabi ni Kristo, yan, napatawad ko na yan eh. Parang namatay na ako sa sin na yan. So that means that will make the reconciliation possible. So this is the deep, no? It's not just intercession. He is not only the intercessor, but he is also a mediator. Na parang wala tayo noon. Kung tingnan mo nga yung 1 Timothy, gusto ko din yan. Tingnan natin yung Timothy verse 2. Okay, 11, Ephesians. Punta natin. Sa aklat ng Efeso. Ephesians chapter 2. Verse 11 tayo magsimula. Wala ito doon sa ating standard lesson, pero gusto kong mabasa ito. Kasi ang ganda. Nagustuhan ko talaga ito eh. Okay, ganito umika sa Ephesians chapter Kapitulo 2, verse 2. 11. Kaya nga alalahanin ninyo Mhm. na kayo nung una, mga hintil sa laman, Mhm. tinatawag na di pagtutuli, niyong tinatawag na pagtutuli sa laman, na ginawa ng mga kamay. Okay? Then, doon na lang tayo sa 13. So, before, mga strangers tayo. Wala Okay. tayo. Isang, ano na naman ito, isang illustration. hintil. Mga hintil tayo. Wala tayo. We are not members of God's household. Pero, there's the word but. There's the Okay, 13. talatang 13. Datapwat, ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Oh, okay? So, this is the bridge. Para bang siya ang nagre-reconcile sa atin. Siya ang naging glue sa atin. Siya naging dahilan kung bakit tayo napalapit sa Ama. So, itong concept na ito ay marami masyadong maging illustration. Pero isa lang ito. O sa ibang So, that salita is- rin ay, siya ang dahilan kaya nagkaroon tayo ng karapatang maging mga anak ng Diyos. It is only through Him. In fact, only through Him. Kasi siya ang big brother natin eh. Big brother. So, naging brother kasi natin siya. Naging God, ang God the Father is also our God now. Kasi ngayon, yung relationships natin dito sa mga Pilipino na may kumpare, parang gano'n, naging bridge na ba sa relationships. So, ito ang ginagawa. So sa ating mga buhay, makikita natin na tuwing tayo magkakasala, ay tayo talaga napapalayo sa Diyos. Oo, napapalayo Pero ang tayo. ating Panginoong Jesus ang siyang umahawak sa atin. At tayo ay ikinakapit na muli sa ating Ama na nasa langit. But then, that is on the basis of your belief doon sa Kanya. On the basis of your Kung naroon pagtanggap. kung naroon yung pagkilala na siya yung ating tagapamagitan. Siya yung naglalapit sa atin sa Kanya. So, siya lang talaga. No? Only Jesus. So lalo natin ma-appreciate ang ating Panginoon Jesus na hindi lang niya basta ibinigay ang kanyang buhay, kundi tuloy-tuloy pa na siya'y gumagawa. So yung kanyang ginawa, hindi minsanan lamang sa ating mga buhay. Tuloy-tuloy pa siyang gumagawa hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang bukas. Kaya nga, what is He doing for us in heaven now? Yun ang tanong. Kasi, what He did at the cross, parang okay na yun. So parang wala na pala. Was it the end? No. He is still doing something for us now in At heaven. yun ay malinaw naman sa banal na kasulatan na hindi ito yung atin lamang turo na sinasabi, kundi ito yung malinaw sa banal na kasulatan na siya'y tuloy-tuloy na gumagawa ng Ang kanyang pamamagitan. ministeryo ngayon. Yung hanggang sa atin intercessory ministry. Nakita natin yung kanyang gawain ng pamamagitan. Now, balikan naman natin yung ang kanyang katangian at gawain bilang isang punong saserdote o dakilang punong saserdote ang banggit sa ating pag-aaral. Maganda nga yan, tingnan natin sa Hebrews kung ano yung mga katangian niya. Marami dyan kasi let's see, tingnan natin yung Hebrews chapter 2 verse 17 kung ano yung katangian niya dyan. Okay, Kasi ang Hebrews, the book of Hebrews, ito ang banggit masyado sa priestly ministry of Christ sa heaven. Ganito uwika sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 2, talatang 17. Kaya't nararapat sa kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na naukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Ano nga yan? Mahabagin at saka tapat? Ang banggit dito ay isang dakilang saserdoteng maawain at tapat. Merciful and faithful. Ganun, no? Faithful. Talaga bang, maski ayaw na natin sa Kanya, okay pa rin. Talagang hinahabol tayo. Na alaala ko na tuloy yung song na You Can't Keep God from Loving You. Gusto ko niyan eh. Sana kung may You can't keep God from loving you. Talaga bang loyal? Loyal. Maski inaaway na natin.
Minsan, iniiwanan na natin, nandoon pa rin. This is the kind. Meron tayong isang, yung huling awit ngayon naman, na ang sabi, wala kang magagawa para ikaw yung mahalin niya. Talagang mahal ka niya kahit anong gawin mo. No matter what you do, okay? At talagang ang sabi nga ay, habulin tayo ng kanyang pagmamahal at katapatan. No matter what you do, you can't keep God from loving you. I really like that. Kasi saka, that is truth. May sinabi rin sa banal na kasulatan na siya'y tapat. At ang kanyang katapatang yun ang umuudyok sa kanyang habulin tayo at wag tayong basta mapawaglit. Faithful. Kaya siya isang, dito nakita na nga, na siya isang mabuting punong saserdote. Isang high priest na talagang iniisip yung ating kapakanan. At yung ating kalagayan ay gusto niyang matulungan tayo at maibalik tayo sa Diyos. Dagdagan pa natin, kasi nandyan na sa kay Hebrews chapter 2, verse 18. Verse 18, palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso. Siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Kasi, why? Ibig sabihin eh, nagbatay, ano nga yung Tagalog? nagtiis. Ibig sabihin, dahil dinaanan niya yung paghihirap, dinaanan niya yung lahat ng mga pasakit sa lupang ito. He is with us. Naunawaan niya yung ating dinaraanan. Nakasimpatay siya sa atin. Naunawaan niya tayo. Kaya kung tayo tinutukso, naunawaan niya yung kalagayan ng tinutukso. At kung tayo naghihirap, naunawaan din niya yung kasi dinaanan niya yun. Ano lang, diferensya, he did not sin. But he was tempted just as we are. No? Nadaanan niya lahat yun. Yung nadaanan natin. Nadaanan, pero he was successful. He was triumphant. Tayo lang. So that makes him also very, very qualified to be our intercessor. So hindi lang siya basta yung ambassador na basta ipinadala na hindi naunawaan yung ating kalagayan. Hindi na niya naunawaan yung ating struggle dahil tayo ay dumaan sa ganitong buhay. Sasabihin niya, dinaanan ko rin yan eh. Pero he is a little bit above us kasi tingnan natin, hindi siya nagkasala. Tingnan mo nga yon sa Hebrews pa rin. Hebrews chapter 3, verse 6. Okay, ganitong wika, talatang 6. Datapwat si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So, okay, so he was just as we are, no? He was just as we are. But then, let's look at Hebrews chapter 9, verse 24. He is doing this only for us. Okay, sa Kapitulo 9, 24. Sa talatang 24. Okay. 9:24. Hebrews chapter 9, verse 24. Okay, ganito ang wika. 9:24. Sapagat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay, kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Okay, gusto ko yan. Dahil sa atin. So, para bang, he's doing this for no other reason, but it is for me. Tandaan ko na tuloy yung song, for me, talagang para sa akin. Maski ako lang daw isa eh, sabi ni Ellen White. Even if you are the only person nagkasala, pupunta pa rin siya dito. Dahil may tao. Ibig sabihin, ganoon niya minahal ang tao. Tayo. At tayo ang dahilan, kaya siya mayroong misyon. Ang kanyang misyon ay tayo. Para bang, para sa akin. Individually, para sa akin. Parang it's too good to be true. But it is true. Para sa akin. So, He is a merciful, faithful. He is with us, even over us. We are as we are, and then He is for me. Ang ganda ng high priest na yan. Siguro ay mapakagandang ito'y matularan natin lahat, na kaya tayo nagmamalasakit sa ating kapwa na sila'y nais nating malitas. Dahil hindi sapagkat walang ibang motivation. Walang ibang motivation kundi yung gusto talaga natin silang maligtas. Gusto natin silang mapadala ng mensahe. Kasi mahal sila ng Diyos at gusto natin makasama natin sila sa langit. So, kung ganito lang sana yung magiging burden ng bawat isa atin. Sana lahat na tayo ay missionaries. Siguro, tayong lahat ay mga missionary. Tayong lahat ay may espiritu na kagaya ng espiritu ni Kristo. Siguro namamagitan tayo para sa kapakanan ng ating kapwa. Hinahangad talaga natin. Na talagang sila rin. So sa mga missionary pa,
o sa mga pastor pa, sabihin na natin, ano? O sa mga pari. Hindi basta pari lamang na kaya nagpari dahil sa sweldo. O kaya nagpastor dahil sa sweldo. O sa benefits. Kundi ang kaisipan ay, kagaya ng sa Panginoong Hesus, na ang kanyang tanging motivation ay yung tao talaga mapabalik niya sa Diyos. Sana ganun din sa Sana atin. ganun And that din is tayo. the high praise that we have. So, si Kristo. So nakita natin ngayon dito ngayon ang katangian at ang gawain ng ating high priest na iyon ay ang ating Panginoon Hesus. Ngayon may ating pag-aralan, ano bang kaibahan ng sanktuaryo sa lupa at yung sanktuaryo sa langit at yung mga serbisyong mga kaganapan dito. Okay, Paano natin bibigyan ng kaibahan? One of the most important being is that the deaths of all those animals was not sufficient. Yung bang dito sa lupa. It was not sufficient. Kasi this just pointed to the real thing. And it was Jesus Christ. So, isa. No, yan ang kaibahan. Okay, so madaling sabi, sa panahon ng lumang tipan, sa panahon ng sanktuaryong ito, ng lumang tipan ay, kung may pinatay na tupa, actually, hindi naman yung dugo ng tupang yun ang nagliligtas. Nag-point lang yan. Wala kailanman panahon na ang dugo ng tupa ay naging tagapagligtas o nakapaglinis ng kasalanan. Pero ito ay tumutumbok o tumuturo sa real thing. Sa darating na siyang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan. Okay. So, another point is that Christ's death is complete. Sufficient talaga. No? Nakita natin na hindi yun pwede. So, the animal sacrifices has to be repeated time and again, day after day, year after year. But Jesus' single sacrifice was sufficient. Once and for all. Sufficient. Once and for all. And to cover the sins of humanity. Lahat talaga. Ibig sabihin ay, kung ako'y magkasala, tuloy-tuloy lang ako magdadala ng tupa at papatayin. Pero si Kristo, hindi pwedeng palaging papatayin. Once and for all. Minsan na lamang siya mamatay, sapat yun sa lahat ng panahon. Just like Adam, through Adam, sin came into humanity, but through Christ, ma-reconcile tayo. So, yun ang solusyon. So nakita natin ang kaibahan ng sanktuaryong ginagawa ng Panginoon, ginawa dito sa lupa, at yung nagaganap doon sa langit. So all sufficiency of Christ's sacrifice for us. Ano pa And He's a priest dito. Ano pa ang ating makitang kaibahan? Okay, parang yun lang yata, Pastor. Yung dalawa nakita ko. Mga major na kaibahan dito sa... So paano nagbibigay ng pag-asa sa atin? Ito ang ating pinag-aaralang si Jesus, ang ating dakilang saserdote. Anong aplikasyon na nakikita mo na magandang ating sabihin nating hamunin natin ang ating mga manonood na ito yung ating maging karansan samantalang naghihintay sa Panginoon? Para sa akin mga kapatid, hindi ito magbigay sa atin ng license na para bang mag-abuso, no? Gaya ba, may kaibigan ako sa governor's office, so pwede lang ako mag-counterflow dito. That is not the idea. But the idea is kung talagang magkasala tayo, kung may magipit na talaga tayo, then we have somebody doon who will become our lawyer, our advocate, and who will even give us strength. Kung parakletos, no? Yung tinatawag nating parakletos, that will come alongside kung talagang na tayo, we are very weak. He will give the Holy Spirit. Nakaalalay ang banal na Espiritu sa atin para magbigay sa atin ng lakas. Okay. Parang we will be now sanctified, na we will maintain our status doon sa Panginoon. Sa madaling sabi ay, ang hangarin ng Diyos, mga minamahal natin mga manonood, ay yung tayo huwag magkasala. Pero inassure din tayo ng ating Panginoon Jesus, kung may magkasala man talaga, kung sino man ay magkasala, ay huwag din naman tayo ma-discourage. Sapagkat narito ang ating Panginoon Jesus bilang ating tagapamagitan. Ongoing. Na siya tuloy-tuloy na gumagawa ng pamamagitan para sa atin. So, Pastor, ano ang iyong maaring, anong gusto mong ipanawagan sa ating mga manonood? Gusto ko lang basahin ito again, no? Yung gaya ng last week na may quotation kami nasa. Okay. Gusto ko rin basahin kasi ang ganda ang pagkasulat nito eh. Sige. Saan makikita yung... Okay. Sa selected messages ito kay Ellen White din, yung isang author. Volume 2, page 32 and 33. The conscience can be freed from condemnation. Gusto ko yan eh. Kasi ngayon parang marami tayong, we are worried, no? Through faith in His blood, all may be made perfect in Christ Jesus. Thank God that we are not dealing with impossibilities. We may claim sanctification. No, yung word na sanctification. We may enjoy the favor of God. We are not to be anxious about what Christ and God thinks of us.
but about what God thinks of Christ, our substitute. Sabi niya, huwag kang mag-alala kung anong tingin ng Panginoon sa iyo. Pero kung anong tingin ng Panginoon sa kanyang anak. Kasi He loves His Son, He also loves you. Parang ganun ba? So ibig sabihin, gusto ko dito, we are not to be anxious about what Christ and God thinks of us, but about what God thinks of Christ, our substitute. Parang napakadali na lang pala, no? Ang salvation. And this gives us hope. Because malapit si Kristo sa Panginoon, para bang sa atin, malapit ka. Si gobernador yung aking uncle panatag ako. No? Of course, binanggit mo yung substitute, kahalili. Ibig sabihin ay, kahit gaano kalaki, kahit gaano kabigat ang aking kasalanan, wala akong dapat alalahanin sapagkat kung si Kristo ay aking tinanggap. Yes. Siya na yung aking substitute. Siya na bahala. Ibig sabihin ay, sa harapan ng Ama, hindi yung bigat ng kasalanan ko ang titingnan niya, hindi yung aking karumihan, kundi si Kristo ang makikita niya sa akin. On His account. No, charge to His account. Charge na to His account. Kaya tatanggapin talaga ng Ama. Kaya Kasi, sino man sa atin na magkasala, mga minamahal na mga manonood, gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man tayo naging karumi sa harapan ng Diyos, subalit kung si Jesus ang ating tagapamagitan, siya ang ating tagapagligtas at tagapamagitan sa langit. High priest. Okay. Siya ang ating high priest. Siya ang titingnan ng Ama. At alang-alang sa ating Panginoong Jesus, kanya tayong tatanggaping wari bagang hindi tayo nagkasala kailanman. So yun ang focus ng ating lesson ngayon. Last week, nag-focus tayo doon sa lamb, yung sacrifice. Ngayon, doon sa priest. Okay, so minsan pa po, minamahal namin mga kaibigan, tayo po dumako na naman po sa pagtatapos ng ating oras. Kaya sana po sa pamamagitan ng ating leksyon ngayon ay nakita natin ang tangi po nating pag-asa ay ang ating Panginoong Jesus na siyang tumubo sa ating kasalanan. At sa kasalukuyan, ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus na siyang patuloy na namamagitan para sa inyo at para sa akin. Upang kung magkagayon, makatayo tayo sa harapan ng Diyos na malinis sa kanyang harapan at tinatanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. Na wari bagang hindi tayo nagkasala. Minsan pa po dumako tayo sa ating pananalangin. Mahal namin Diyos na nasa langit, tuloy-tuloy po kaming nagpupuri sa inyong dakilang pangalan. Sa inyong dakilang pag-ibig na hindi maarok. Sa inyong walang hanggang kabutihan na bagamat kami hindi karapat-dapat, subalit inari niyong ganap dahilan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na siyang inyong tinitingnan, na siya ang aming Panginoon at dahil sa Kanya kami inyong tinanggap at ginawa niyong mga anak at ginagawa niyong tagapagmana ng langit na bayan. O banal na Diyos, papag-apawin kami sa pag-asa at sa kagalakan sa araw-araw. Ito palagi ang namin maging pagbubulay-bulay. Hindi kami maakay sa kawalan o sa pagka-discourage sa kadahilanan ng aming mga kahinaan o mga kasalanan sapagkat kayo'y naririyan at nakahandang magpatawad alang-alang sa aming Panginoong Jesus na nagmahal ng lubos at ginawang lahat upang kung magkagayon kami maibalik sa isang masaya at lalong malalim na relasyon sa inyo. O banal na Diyos, muli po ang aming kahilingan para sa amin pong mga manonood, saan man sila naroon ngayon, inaanyayahan namin kayo, O Diyos, patungan sila, Ama, ng inyong makapangyarihang kamay. Papagyamanin niyo po sila, Panginoon, sa inyong pag-ibig, sa inyong mga kabutihan. Palagyan nilang makita, kayo ang siyang gumagabay sa kanila, nagbibigay sa kanila ng pag-asa, nagbibigay sa kanila ng katiyakan, ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Salamat po dakilang Diyos na inyo pong muling tinugon ang aming mga dalangin, iginawad sa amin ang inyong masaganang basbas, alang-alang po ang lahat sa dakila at banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga minamahal namin mga kaibigan, ang aming pasasalamat na sa dahilan po ng inyong patuloy na pagsubaybay, ay kami po naman ay lalo pong nabibigyan ng inspirasyon, magpatuloy pa rin sa mga paglilingkod sa inyo. At sana sa darating na linggo ay muli niyo po kami samahan dito sa ating programang Ang Oras ng Pag-aaral. At hayaan po ninyo ang masaganang pagpapala ng Diyos, tuloy-tuloy na bumuhos sa ating lahat. Maraming salamat po
at pagpalain tayo ng ating mahal na Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle. Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. With the high rate of divorce today, many young adults who are dating are wondering if it's worth it to be married. Is it possible to be happy in marriage? Well, one of the challenges of marriage is that oftentimes people are either too negative or too idealistic about their relationship. Marriage can be great, but because no one is perfect, there are no perfect marriages. So couples need to learn that there will be bumpy times as well as great times. And because of that, they need to realize that people will make mistakes. And so you need to learn to be forgiving, understanding, and realize that there's no perfect marriage because there are no perfect people. But if you are aware of that fact and you know that marriage is difficult, then you can prepare yourself and respond in a way that's constructive and that can build your marriage. From the 7,107 islands of the Philippines comes our sun-kissed warm congratulations to Hope Channel's newest milestone. We are proud to be a part of the Hope Channel team. This is the Lord's work. He will carry us through. And Team Philippines is with you all the way. Worldwide Ministry of the Hope Channel. Mabuhay! Have you ever wondered if all the money spent on television is worth it? How much impact can a television program really have? In the early 1970s, Pastor Henry Feyerabend was invited to work with the Portuguese-speaking community in Toronto, Canada. There were approximately 250,000 Portuguese-speaking people in that city, and at that time, there was no Adventist presence among them. God impressed Pastor Feyerabend to create a television program to reach this group.
TV stations at that time did not focus on multicultural programming, and it was nearly impossible to get television airtime. But after much persistence, Pastor Feyerabend met a man that had purchased half an hour on television. Pastor Feyerabend pestered the man over and over again until he was finally offered 5 minutes on each program for the outrageous total of $4,000. I think he gave him that price thinking that Pastor Henry would have walked out the door and said, "This is ludicrous." Henry said, "Where's the contract? Let me sign it." Walks out of the man's office. He's got this $4,000 contract he just signed. He's got 6 members in his church. He says, "You know what, this is ludicrous, this is ridiculous, this is crazy. Where am I going to get the money to pay for this?" He says, "I better go back and tell this guy I made a huge mistake." But then he stops midway and he says, "But what if this door is being opened by God?" Anyway, he decides to head back to this little Ukrainian church that this Portuguese group was renting a room there. He goes to the mailbox as soon as he arrives at the church, and in the mailbox is a letter addressed to him personally. He thought that was kind of strange. He opens this envelope. Inside is a note from a friend he hadn't seen in 20 years. The gentleman's name was Dr. Edgar Latimer from Massachusetts. A little note in there simply said, "Henry, I thought you might need this. Enclosed is a $1,000 check." By the end of the week, another $3,000 had come in. Now the entire series of telecasts could be completely paid for. Now the focus began on, well, what am I going to do in 5 minutes? I mean, for those of you that do television, you know that 5 minutes on television, that's 140 words a minute, that's 700 words. It's not a lot of time. After much thought and consideration, Pastor Feyerabend decided he would speak on the topic of prayer. Those first 5 minutes were live, and in the 700 words he spoke, he said, "Some people tell me God is dead, but I know He is alive because I just spoke to Him." That resonated with his audience. The program comes to an end. Pastor Henry says, if you're watching this program and you'd like to receive a Portuguese Bible, call the number that appears on the screen right now. And after that telecast, we got 28 requests for Bible studies. Among the 28 callers, there was a very special couple. Well, that couple was my mom and my dad. My mother and father watched that very first program that Pastor Henry put on the air. My mom and dad called for the Bible. My mom and dad accepted the offer to study the Bible. And as a result, 16 people in my family are members of the Seventh-day Adventist Church today. So, are television programs worth all the effort and investment? The answer for this family is clearly yes. Imagine if Pastor Feyerabend did not listen to God's instruction to record a television program. What if the generous donors never sent in the money? This whole story would have been very different. Pastor Bill Santos's family still watch the It Is Written programs. And they watch and they see that their son is now the speaker on that program. You see, because I also speak on the Portuguese program. And so, you know, we have a tremendous opportunity with media and what the Hope Channel does and what the various television ministries do. I mean, God has given us this opportunity to penetrate into millions and millions and millions of homes. And television ministry is the means by which God is proclaiming His truth in these final days. I sincerely believe that with all my heart. Do you find parenting a challenge? If so, you're not alone. Well, there are 3 major styles of parenting: authoritarian, permissive, democratic. Authoritarian style of parenting is that kind of parenting where you either reward or punish your children. Parents who parent this way yell, scream, hit, and it's just not a very good way of parenting. It also models for children how to problem solve, and this is how they solve their conflicts. Well, permissive parents oftentimes don't set any boundaries, and so their kids have a lot of freedom but no limits. And what happens with that is that kids have a difficult time functioning in society. So the best option probably is to be a democratic parent where you balance freedom and limits and help your children make wise choices.
Every project, every shooting, every dream that comes true comes with a price, hard work. But with every production, every script, every realized dream comes a renewed heart and life. For every broadcast, every sermon, every song, there is an opportunity to reach hearts. All of these are part of the great mission of life, to plant hope. There are multitudes of people around the world, and God wants to speak to everyone individually, to touch their hearts as if there is no other one. Sometimes this is done through a computer with the living Word. Sometimes a simple pamphlet with the Word. At other times, TV, radio, sometimes the Word through a man, but always a heart in need of love. In Peru, a preacher called out to a man from among the congregation. It was a special live broadcast. Amazingly, it was a man hired to operate one of the cameras on this TV production. We needed his services, but God wanted his heart. A cameraman who had made no commitment to the Lord, but the power of the Word penetrated his heart and mind, and he accepted Jesus. Guillermo, deja tu cámara ahí donde estás. Hoy es una noche de gloria para ti. Guillermo left his post at the camera and came to the front of the church. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guillermo Eduardo abandoned his secular life and was born to a new era. Guillermo, in his media production, was only building the ark, but now this ark became his avenue of salvation. Just as Christ revealed himself in the Jordan as the Son of God, so it was that he revealed himself in the life of Guillermo. God desires to plant his seeds of hope in homes and in churches through the use of satellite media. And Jesus says, "What I tell you in the dark, speak in the daylight. What is whispered in your ear, proclaim from the roofs." This message of hope encourages us to shout from the rooftops through satellite dishes and antennas that Jesus is our hope for salvation. Being held captive by a plant and then killed by it sounds like science fiction. Really? A tobacco plant captures its prey through the stimulation that nicotine supplies and then shackles its victim with the ongoing dependence on this potent drug. Nicotine reaches the brain 7 seconds after inhalation. It is one of the most potent central nervous system drugs, and when compared milligram for milligram, it is 10 times more powerful a mood elevator than heroin, cocaine, or methamphetamine. It works in the pleasure-reward portion of the brain that works with our reasoning and memory. The administration of nicotine causes the sensation of pleasure, the shackles that bind its users. In effect, tobacco use imparts fingertip control over mood and pleasure. But all this is at a price that could cost you your life. Take the step, break the habit. Hope Channel viewers are loyal, encouraging friends and neighbors to watch. Why? Our viewers believe that Hope Channel not only enhances living, but changes lives through its compelling lineup of programs. Documentaries take subscribers around the world and back through time, visiting places where history was made. Fascinating biographies open up the lives and times of people who made a difference. Travel programs transport the viewer around the world, demonstrating how people work together to make a better planet. Inspirational programming challenges viewers to experience the joy of discovering faith values and offer spirituality as an important part of a balanced lifestyle.
Health and lifestyle programs teach disease prevention and make healthy living simple and attractive. Hope Channel programs provide invaluable support for developing healthy relationships and strong communities. Welcome to donor-supported Hope Channel. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh-day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in-depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us.